Kaibigan, mga kapatid, mga kaigsunan, mga kababayan natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito na naman si King Prince ay magsasalita tungkol dyan sa kasalukuyang nangyayari sa Middle East, lalo na sa Iran at saka sa Israel. So ang akin pong topic ngayon ay tungkol sa dahilan kung bakit binomba ng Israel. Sila ang unang bumomba sa Iran, ang Israel, So, ang tanong po, bakit po nagdesisyon ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na bombahin ang Iran, okay? So, i-analyze natin mga kapatid, kung bakit siya nagdesisyon na bombahin, Nung mga ilang nakarang taon na, ay meron talagang chismis o analysis nila na itong Iran ay gumagawa ng nag-i-enhance ng mga components para sa isang nuclear war, nuclear bombs. Kaya nga yung binumba ng US yung Fordo, yung Natanz saka Esfahan ay binumba ng Amerika dahil pinagdududahan nila na mayroong factory para weapons of mass destruction at yun pa yung nuclear bomb, nag-i-enhance sila ng mga uranium dyan. So, balikan natin, bakit nagdesisyon itong si Netanyahu, na bombahin ng Iran? Una-una, tingnan po na natin ang mapa ng Israel. Ito po yung Israel, yan po, yan. Okay? At ito po ang Iran. Yan. Ayan po ang Iran, Napakalaki po ng Iran ikumpara dito sa bansang Israel, Okay. So, kaya binomba ni Netanyahu ang Iran kasi inisip niya na nanganganib na ang bansang Israel kapag nabuo na ang nuclear program ng Iran. Ay kita nyo naman napakaliit ng Israel, So, kapag binomba ng Iran ang Israel, kawawa talaga Israel, napakaliit. So, mabubura ang mapa ng Israel. So, kumbaga sa maubos ang lahi ng Israel. Although may mga Hudyo naman sa ibang bansa, kaya lang yung pinaka-main Israel, talagang mabubura sa mapa. Kaya nga, dinesisyonan na ni Netanyahu na bombahin ang Iran at inunahan na nila kasi baka mamaya mabomba naman sila ng Iran ng nuclear bomb. Na alam mo naman ang nuclear bomb, napakatindi ng pinsala ang nagagawa ng nuclear bomb, So, itong si Netanyahu at saka si President Donald Trump, at tingin ko lang analysis ko lang to, siyempre nag-usap na yan na parang confirm na talaga mayroong nuclear facilities dyan sa tatlong lugar na yan, yung Fordo, yung Natanz, saka Esfahan. Okay? So, kaya binumba ni Netanyahu at nag-retaliate naman itong Iran sa Israel. Bomba yung mga missiles, nakalusot din, marami ding namatay, maraming na-damage na mga infrastruktura. So, yun talaga ang dahilan. Kaya binumba ni Netanyahu ang Iran kasi naisip niya baka mamaya kapag nabuo na ang nuclear facilities dyan o yung nuclear bombs ng Iran at binumba ang Israel, kawawa ang Israel, napakaliit, Tapos andyan ito yung Egypt. Yan ang Egypt. Ito yung Cyprus, Syria, Turkey, Iraq. Ayan ang Iraq. Itong Kuwait. Tapos sa baba yata yung Saudi Arabia, Yan dito ang bandang Saudi Arabia. Jordan, Syria, yan. Lebanon. So, mapapansin nyo, napakaliit talaga ng Israel. At pinaligiran po siya ng mga bansang Arabo, So, yun talaga ang dahilan. Pero bago nangyari ang pagbomba ng Israel sa Iran, itong Iran ay gumawa na ng mga tinatawag nilang proxy militant operations. Ano ba yung mga proxies o proxy militant operations? Yan yung mga Hamas na nandyan sa Palestine. Andyan naman yung Houthis sa Yemen, andyan yung Hezbollah sa Lebanon, at kung saan sa pang parte ng Middle East,
na ang sabi nila ay pinupunduhan ng Iran. So, di ba nung last year, October 7 yata, lumusob ang Hamas doon sa Israel, particularly doon sa malapit sa Palestine, at nagkaroon ng kaguluhan dyan last year. Kaya lang, na-neutralize na ngayon ng Israel ang lugar na yan dahil yung mga underground facilities ng mga Hamas ay sinira na rin ng Israel, kaya medyo hindi na parang nalaylo yung Hamas dyan sa Palestine o sa Israel, ano? So naglaylo. So gumamit din si Iran ng Hezbollah, yan mga Houthis sa Yemen, sila daw ang napupundo. So kumbaga sa bago nila plinano na tirahin ang Israel using their nuclear bomb, no? Nuclear weapons of mass destruction. Ito, analysis lang ito mga kapatid, ha? Gumamit siya ng mga proxies. Yan yung mga, yung sinabi kong tatlong nabanggit kong mga proxy militant operations. Yung Hamas, yung Houthis, Hezbollah of Lebanon. Na isa-isahin natin, ito yan dyan yung Syria. Ang Syria ngayon ay, di ba nag-take over sila bagong gobyerno dyan, na-topple down si Assad, no? Bago na. So, ano tong Syria? Parang na sila, pro-Trump o pro-US na sila o pro-Israel. Ang Iraq naman, neutral na rin yan kasi nakuha na ng Israel yan, ng US yan. Ang Kuwait, tinulungan niya ng Amerika. Ang Jordan, medyo neutral din. Ang Egypt, siyempre may kasunduan niya sila sa Israel. Ang Turkey, nandyan lang, kung sa Bisaya pa, nagpahipi lang. So, kung titingnan niyo sa mapa, kung talagang hindi tutulungan ng Amerika ang Israel sa dami ng mga Arab countries na nakapaligid sa Israel, talagang lusaw ang Israel. Kawawa talaga ang Israel. Kaya nga inunahan na ng Israel na bombahin ang Iran at sumunod naman itong Amerika kasi ang Israel wala silang ganong kalakas na war equipments o war weapons na kayang mag-penetrate hanggang 60 meters below, no? Kasi malalim yung tinatawag nilang bunker o underground nuclear facilities ng Iran. Wala pong ganun ng Israel at ang meron lang dyan yung Amerika, yung B-2 stealth bombers nila, no? Kaya nung binomba, talagang malaking damage kasi pagdating doon sa dulo, kung halimbawa 60 meters, doon pa sasabog yung bomba na yon. So magkakaroon pa siya ng additional damage doon sa ilalim. Sasabog talaga, baga parang mushroom effect o parang ganyan, no? So, tinulungan ng administrasyon ni Donald Trump ang Israel kasi talagang nanganganib na Israel. Kaya nga, binumba na Israel. Although may mga critics, no? Kagaya ng Canada, sila Bill Clinton nagsalita na hindi raw magandang ginawa ni Netanyahu. Para sa akin naman, kumbaga sa Bisaya, iunahan mo ba kay basik ikaw niya maunahan pa? Baka mamaya, pag hindi mo ginawa yon, too late the hero na. Baga sa kung hindi mo siya gagawin, baka bigla na lang lumusob ang Iran, no? Naghulog ng nuclear bomb sa Israel. Patay talaga ang Israel. Ngayon nga lang mga missiles, malaki ng damage. Paano kung nuclear bomb? Kaya yun talagang ginawa ng Israel. At nakaabang na rin ang mga bansang allied countries ng Israel, no? Andiyan yung US, andiyan yung France, yung British, yung part sa Europe, yung Germany, tapos dito man banda Australia, dito sa may bandang Asia naman yung South Korea, yan, Japan, nakaabang yan. Ngayon, sinamantala naman ng China itong giyera o kaguluhan dyan sa Iran at saka Israel conflict. Siyempre negosyante ang mga inchik, no, mga Chinese. So, secretly, nagsusupply sila ng mga war weapons dyan sa Iran. At si Russia naman, si Vladimir Putin, may negosyo din yan. Pero napansin nyo, hindi sila nakisali doon sa giyera. Parang nagsusupply lang sila. Baga sa business lang tayo mga kapatid. Ang China, yan. At saka yung North Korea, di ba? Yan yung mga kakampi ng Iran. North Korea, China, at saka Russia. Pero kung pag magkaroon ka ng parang statistical data o
data ng mga allied countries ng pro-US, pro-Israel versus pro-Iran, kung tutusin, mas maraming bansa pa rin. Although malaki ang China at saka Russia, pero pagdating sa bansa, mas maraming kumakampi sa US, no? At saka ang US, napaka-moderno ang kanilang mga war weapons, no? Pagdating sa gera, wala pang tatalo sa Amerika. Yun, pasampol lang na Amerika, yung B-2 stealth bombers, pero meron silang tinatawag na mas maliit pa na aeroplano o fighter planes, so na mas high-tech. Yung mga aeroplano lang, hindi na-detect sa radar yan, kaya nakakalusot eh. So, ang challenge ngayon, itong si Ayatollah Khamenei, na nagtatago daw dyan sa bunker, kapag namatay yan, napatay, so may magte-take over. Pero ang target talaga ng Amerika at ng Israel na tapusin na ang IRGC o Islamic Revolutionary Guards, parang gano'n, no? So, Islamist kasi yan. Kaya ang Iran ay naging ganyan, kinokontrol nila ang mga tao. Actually, ang mga tao sa Iran, halos karamihan naman dyan, ayaw nila sa pamamalakad ni Ayatollah Khamenei, no? Hindi lang sila makapalag. Siyempre, pag pumalag sila, baka makulong sila o patayin sila ng rehimen ni Khamenei. Alam niyo, napansin nyo ngayon, yung giran yan dyan, ang mga Iranians tumatakbo doon sa kabukiran, sa bukid ba, sa bundok, nagtatago kasi ayaw nilang madami. So, kawawa talaga. Alam mo, nakita ko sa YouTube, yun naman sa kaso sa Palestine, yung mga bata na kawawa, namatay yung magulang nila, yung mga kapatid, tapos nakita mo nandyan sa lansangan o sa kalsada na wala daw makain, walang pagkain, so binibigyan nga ng meron naman mga United Nations na mga parang food, no? Food relief para sa mga nadamay dyan sa gulo, dyan sa Middle East, sa Israel, sa Palestine. Nakawawa yung bata, umiiyak, wala daw siyang pagkain, wala siyang pera, wala daw tatay, namatay din yung tatay niya, yung nanay niya, kapatid niya. So, nakita ko, inabutan ng isang malaking food, yung parang lagay ng pagkain. Alam mo ng pagkain sa Middle East, yung parang basmati rice at doon yung mga tupa o kaya camel o kaya baka o manok na nandun na sa package. So, tuwang-tuwa yung mga bata. Pero halos, kung sabi sa agi, kumot ba kung kasing-kasing, yung aking puso ay parang kinukurot sa awa. Itong mga ito, wala naman silang wala silang dyan biktima lang talaga sila. Hindi naman nila gusto yung kaguluhan dyan sa Middle East. Yung sa Iran, nagtatago ngayon yung mga Iranian doon sa kabundukan para hindi matabaan ng hindi pa nga binubomba ng US ang mainland Tehran, no? Yung capital diyan sa Iran. Ang tinitira lang yung mga nuclear facilities ng Iran, Paano kung binomba yun at talagang totoong gera? Kawawa talaga mga civilians na ayaw naman nila ng gulo. Kaya ako nakikiusap sa mga lahat na leaders ng buong mundo, lalo sa Israel, sa Iran, sa lahat na involved dyan, lalo na sa Middle East, na magkasundo na lang tayo. Ano ba talaga pinaglalaban? Ano ba pinag-aawayan dyan? Hindi ko nga maintindihan kung ano talaga ang itong mga ibang Arab, hindi naman lahat, lalo na sa Palestine, sinasabi nila down with Israel, parang galit sila sa Israel na ang Israel daw ay mapangapi. Pero yung isang Palestinian na interview na babae, hindi naman daw ganun ang Israel. Kung ano nga yung mga benefits na natatanggap ng mga Hudyo dyan sa Israel, natatanggap daw niya yung libreng pag-aaral, yung may mga allowances, may libre daw, hindi naman daw sila inaapi. Ang nagpapagulo lang dyan talaga, yung mga proxy militant operations. So, sinubukan muna ng Iran. Yung baga sa try natin itong mga Hamas, saka Houthi, saka Hezbollah, baka kayang lusubin ng Israel at talunin ng Israel. Pero hindi sila umubra. Kaya nangyari, nung tumira na ang Israel, at nakita nilang hinog na malapit nang mahinog yung nuclear bombs dyan o nuclear weapons of mass destruction dyan sa Iran, nag-retaliate ang Iran. Kaya sabi, nag-isip pa, sayang, malapit na sanang matapos tong mga nuclear bombs namin para tunawin naman ng Israel
Kaso naunahan na nga kasi nakita ni Netanyahu na malapit ng matapos, mayroong mga uranium enrichment niya, which is a very important component para makagawa ng isang nuclear bomb, no? Ang uranium. Highly radioactive po yung element na yan. Nung nangyari nga sa Japan, yung sa Nagasaki at Hiroshima, talagang binumba ng US. That was years back, no? More than 60 or 70 years ago, no? 70 years ago yata, o 80 years ago. Yung laki ng damage, yung damage sa tao, yung sa environment, na hindi na nga tumubo yung mga halaman, okay? So, balikan natin yung mga kawawa, mga civilian dyan, mga bata. Naku, halos maiyak kaya ako, nakita ko sa YouTube. Yung bang mata ng bata, na inosenteng mata ng mga bata. Ano ba nangyari? Ano ba kasalanan namin? Ba't kasama kami dito? So, pag-isipan natin yung mga bansa dyan, kumakatok ko sa puso yung mga leaders dyan sa Israel, sa Iran. Ano ba talaga ang problema? Bakit tayo mag-aaway? Ano ba pinaglalaban natin dyan? Parang kapiranggot lang na lupa dyan, yung pinag-aaway ng Israel at saka Palestine, na sa kanila daw to, this is our land. Napakalit na, na lupa. Actually, kung tutuusin, pwede namang mag-donate. Tingnan mo yung Israel at saka Egypt, makadikit yan, yung Jordan. Dito tayo kumurot sa Israel, maglagay sila, kumuha sila dyan ng mga ilang square kilometers dyan, bawa, let's say, 100,000 square kilometers o 200,000 square kilometers, ilang kilometers na pwede ibigay sa sa Palestine. O kaya, kung ayaw talaga ng Palestine dyan sa Egypt, yung Israel, magbibigay sila ng, yung para magkasya lang yung Palestine. Pero, ang sabi nga ng babae na interview, kung talaga namang willing talaga ang Palestine na they will live together as Arab saka Jews, no? Magkasundo, in harmony with their country, parang one country, halimbawa, Israel ang country, tapos, ang nakatira mga Arab saka Jews. Kasi noong unang panahon, makasundo naman daw dyan yan. So, dapat pag-isipan, ano talaga ang Hindi tayo nag-away kasi kawawa mga sibilyan, lalo may kabataan ako. Nakakaawa talaga. So, itong hakbang naman na ginawa ni Donald Trump, na maraming kritik nga, bakit daw ginawa? Kasi kung hindi rin niya binumba yan, baka nahinog na yung nuclear bombs dyan o nagbuo na at titirahin ng Israel na, dadaanan pala ang Iraq bago makarating ng Israel. So, from Iran, dadaan muna sa Iraq, tapos Israel. Pero sa technology kasi, wala na yan kasi lilipad lang yung nuclear bomb. Tapos pag dating sa Israel, sasabog yan, kahit 2-3 nuclear bombs lang, kawawa talaga Israel. Kaya, sa tingin ko, nanigurado lang si Benjamin Netanyahu na hindi talaga mabura ang kanyang mapa o kanyang bansa sa mundo, kung nahinog o natuloy yung nuclear bombs ng Iran. Okay? So anyway, sabi naman ng mga ibang nag-comment sa aking YouTube channel na nasa Bible na yan, andyan na yung prediction na raw yan, o nahula na raw yan na ganyan talaga mangyari sa Middle East. So hindi natin alam kung anong plano talaga ng Diyos. Pero sa ngayon, ang Diyos din naman kasi, pag pag-usapan mo yan, baka naman mabago ang isipan ng Diyos at gumawa ng paraan o hipuin niya mga puso dyan sa mga leaders dyan sa Middle East, lalo na sa mga bansang involved like China, Russia, US, France, British, Canada, lahat, South Korea, North Korea, Japan, okay? Pati Pilipinas, tayo medyo laylo tayo, hindi tayo kakampi na Iran, parang hindi rin tayo kakampi na Israel kasi meron tayong mga OFWs dyan sa Israel, meron din sa Iran. Okay? Parang neutral tayo. Mahal tayo ng parehong bansa na yan. So, yun lang po. Yun ang aking analysis kung bakit binumba ng Israel ang Iran. Sila talaga unang tumira at nag-retaliate ang Iran. Kasi nga nakita na ni Netanyahu ang imminent danger na mayari sa Israel kapag hindi pa nila pinigilan ang nuclear facilities na malapit ng mahinog dyan sa Iran. Yung 3 lugar na yung Fordo, yung Netan, saka Isfahan. Okay?
By the way, yan si Netanyahu ay dati pong member rin ng CIA. So, matindi ang background niyan sa intelligence, no? Yung pang-spy, no? Imagine yung mga Mossad, no, ng Israel ay nakakarating diyan sa Iran. Marami nga silang na-assassinate, diba? Yung mga heads ng mga military ano dyan, yung mga chief of staff ni Khamenei na namatay, 5 na yata, pati mga scientists, napatay na nila. So, ang galing ng kanilang Mossad na mga membro ng Mossad, no? Nakakapag-penetrate sila dyan, nakakapag-land ng kanyang eroplano, tapos na-assassinate nila. Ang lupit. Hindi natin, ang Iran kasi hindi masyadong publicize yung kanilang intelligence na dyan, ano? Pero ang Israel kita talaga kung paano gumalaw ang Mossad. Even sa ibang bansa, yung merong na-assassinate na Hamas ba yun? Yung parang proxy, leader ng isang proxy militant operation na napatay sa loob ng hotel ba yun? Paano ba yun? So, malupit. So, ngayon, hindi pa rin naman natigil ang giyera dyan. So, ang plano ng Israel at saka ng US, no, na tirahin na si Khamenei, kaso nasa bunker yata, nagtatago. Kasi pag napatayan at may mag-takeover, hihina talaga ang leadership dyan. At itong mga, dapat nga yung mga Iranians, no, yung silang mga tao dyan sa Iran, sila mismo ang mag-rally ba, yung parang mag-alsa masa o mag-aklas, kagaya ng nangyari sa Pilipinas, yung people power. Kasi naapektado sila eh. Wala talagang nagagawang maganda yung giyera dyan eh. Tsaka yun na, balik-balikan natin. Ano ba talagang pinaglalaban? Ang yaman ng bansa na yun yung oil, oh. Tapos marami pa ibang mga ano dyan, like Iran, ng Persian, na carpets capital of the world. Napakayaman sa historian. Israel yan, bansang Middle East. Mayaman yan, dyan nag-umpisa ang ano eh. Ang sibilisasyon, yung religion, dyan nag-umpisa talaga. Christianity, Islam yan, Judaism dyan eh. Although dito sa bandang Asia naman, yung China, yung India, yung Hindu, Buddhism. Pero mas sikat ang impluensya ng religion sa bandang gitnang silangan, like Prophet Muhammad, si Jesus Christ yan. Tsaka yung Judaism, okay? So siguro hanggang dito na lang mga kapatid ang aking content sa latest natin na YouTube vlog ko, no? Yung pinakita ko ngayon yung mapa ng Middle East, no? Especially yung mapa ng Israel at Iran. Gaano kaliit ang Israel ikumpara sa Iran. Kaya pag nilosob talaga at binumba ng Iran ang Israel, borado sa mundo ang Israel. So ako ay nananalangin at nakikiusap sa lahat na tao sa buong mundo, kung ano man ang inyong reliyon, ano man yung pananampalataya. Si Allah ba ang inyong Diyos? Jesus Christ ba? Si Buddha? O sino man ang inyong Diyos? Ay isa lang naman ang Diyos natin. Lahat tayo manalangin na hipuin ang mga leaders dyan at magkasundo na sila. Magnegosyo na lang para sa kapakanan ng buong sanlibutan at buong sangkatauhan. Mga tao sa Iran, sa Israel, dyan sa Middle East, lalo na sa Middle East, kasi laging dyan ang gulo eh. Na sila ay lumambot ang puso at mawala yung kanilang hatred sa bawat isa at magkaroon tayo ng kapayapaan sa buong mundo. Dahil ng mundo po ay napakaganda po mga kapatid. Okay? So ito si King Prince para sa Travel 369. Lalo kayong manood, lagi kayong manood sa aking YouTube channel. Pwede naman kayo mag-comment sa aking mga sinasabi sa aking contents. Magpapasalamat na, no? So to God be the glory. God bless us all. Ito si King Prince para sa Travel 369. Maraming salamat po.